Noong 2011, nakatanggap ng mahigit 300,000 puno ang Pampanga ayon sa Department of Environment and Natural Resources Region 3. Ipinamahagi ito sa 22 munisipalidad ng probinsya. At itatanim sa mahigit 600 ektaryang lupain sa Pampanga. Pero sa ulat ng COA noong 2013, karamihan sa mga itinanim nasira dahil sa road widening, ligaw na hayop at kawalan ng alaga. Ayon sa datos ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Pampanga, binigyan ng DENR ng mahigit 1,600 punla ang barangay Pabanlag sa bayan ng Florida Blanca. Itatanim ito sa mahigit 4 na ektaryang lupain ng barangay. Noong 2012, itinanim ang mga ito sa dike. Itong dike na to is 1 kilometro ang haba at tinamnan namin more than 1,000 seedlings sa magkabilang gilid ng dike na may distansya bawat seedlings 3 meters. Ngayon, nang itanim namin yung buwan na ng July. So dahil tagulan na rin, basa ang lupa, maganda ang usbong ng tanim at nakabawi. Kumapit ang magugat sa lupa. Umuusbong na yung bagong dahon. Naging maganda ang unang pagtubo ng mga puno. Pero kalaunan, nasira ang mga ito. Nang umabot na sa summer, at the peak of summer, yung talahib na malapit sa mga puno, tuyo ang dahon at ibang wild grasses. Nagkaroon ngayon ng grass fire, gabi nangyari. Kaya hindi namin naprotektahan yung tanim na mahogany hanggang ito ay nasunog. Hindi rin alam ng PENRO Pampanga kung paano nagkasunog sa lugar. Halimbawa yung sa may Pabanlag, kakontrata natin doon yung barangay kapitan. Kasama din doon sa amin, kasama din doon sa kontratang sinasabi namin, kailangan ingatan din nila, iwasan sa sunog. Yun yung isang malaking challenge dyan, yung protection ng maintenance. Hindi lang yung actual na tree planting, napakahalaga dito na mayroon tayong protection na gagawin. So mayroon dapat tayong mga volunteer o mga bantay gubat na nagpapatrolya, titingnan kung may mga hayop o may posibleng sunog. Kasi kung may sunog at napuntahan ka agad, pwede siyang maapula o makontrol yung fire na hindi na ganun lumaki. Ang ibang tanim, kinain daw ng mga hayop. Dahil ng tanim namin is nag-uulan-ulan, umusbong at gumanda yung mga dahon ng itinanim namin. Kaya nga lang po, ang nangyari, sinalanta ng walang nakapaalpas na alagang hayop ng mga aming kabarangay, mga kambing, may baka, na walang natira kahit isang puno. Lahat po nasira at nangamatay. Hindi, actually kaya nakita ngayon ang mga astes, nakita nga nila hayop. Kaso nga, sa barangay din natin, inaano yun, pina-address talaga na sabihin yung mga kabarangay na itali o ikulong yung mga hayop nila. Ayon sa PENRO, mahigit 150,000 piso ang gastos ng DENR sa itinanim ng mga puno sa barangay Pabanlag. Karamihan sa mga punla, hindi na napakinabangan. Noong 2011 ay tumanggap ng halos 4,000 seedlings ang barangay Gutad sa Florida Blanca. Nagkaroon sila ng tree planting activity para taniman ang mahigit 7 ektaryang lupa. Itinanim ang mga punla sa gilid ng ilog, tabi ng kalsada at sa mga paaralan. Inanod ng baha ang mga itinanim nilang kawayan nang humagupit ang habagat noong 2012. Nga po, sayang po yun. Napakarami po din nun. Sayang na sayang kung di sana. Pag malaki na yon, kahit papaano, makakatulong din po yun minsan. Halimbawa, paggawa ng mga ganyan mga kubo, gaya nito, nung wala pang mga dike dito noon, kung lumaki siya, maiwasan siguro yung pagbaha niyan, mas matibay siya. Nakita ko naman natin during implementation, wala pa talaga masyadong ganyan, talagang naitanim lahat tumubo. Pero sa mga previous years,
Dahil nga sa weather natin, hindi natin makontrol talaga yung sobrang dami ng tubig na bumababa. May mga punla naman na itinanim sa tabi ng kalsada. Nasira ang mga ito sa road widening ng Angeles Olongapo Road ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Opo, dati noong 2011, nagtanim din po kami ng mga puno dito sa parteng ito. Mula po sa may tabing tulay na yan. Kasi minsan, dinadaanan ng mga yung pag pinatag dito, matatabunan yung mga tinanim namin mga puno noong 2011. May iilan namang puno na tumubo tulad ng golden showers. Gumastos ang DENR ng mahigit 70,000 piso para sa mga punla dito sa Barangay Gutad. Pero nasayang din ang mga ito. Sa Barangay Manibaog, Paralaya, sa Porac, Pampanga naman, nagkaroon ng tree planting noong 2012. Nakatanggap sila ng 4,000 punla para itanim sa 10 ektaryang lupain. Mga ilang buwan pa naman eh. Mga siguro mga 5 months buhay pa yun. Ang kaso alam mo naman dito, yung mga truck, minsan dumadaan dito. Minsan po, yun, natatamaan. Yung mga trucking dito sa yung nagsushortcut dito. Nasagasaan po yung mga alaman na tinanim namin dito. Kaya siguro ganun sila namatay. Minsan natamaan nila yung bakod. Siyempre, hindi na nila babalikan yun. Kunya, storbo na lang sa nila, trabaho. Napabayaan na rin ang ibang tanim na puno dahil walang nag-aalaga. Kasi ang ginagawa natin, pinapakontract natin sa kanila yan. Nakalagay dyan sa contract silang mag-aalaga, mag-maintain. At saka during bago namin ginawa yan, meron naman kaming ginawang yung parang IEC. Tinatanong namin, halimbawa sa barangay, ganyan. Magkakaroon po, Kapitan, meron po tayong project dito na gagawin ganyan-ganyan. Ano pong dapat ilagay natin itanim dito, kung anong species dapat. Yun, bago kami gagawa ng mga ganon. Sinasabihan namin sila sa barangay, halimbawa yung kapitan yung kakontrata natin, yung programa. Ang ibang punla, ibinigay raw sa may-ari ng piggery. Pinigay ni kapitan. Yung mga? Halaman, mahogani. Tinatanim namin sa gilid namin para malamig sa dugat, para hindi mainit. Pag may alaw, hindi siya mainit sa ilalim. Pero ipinagbabawal ang pamimigay ng seedlings sa pribadong tao, sa pribadong lugar. Dinadala natin yung ating proyekto sa public lands, lupa ng estado. Ito na ang natin.